Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Senator Amy, barado po si Martin. No? Inakusahan po talaga na si Martin talaga ang ang punot dahilan nitong nung pagkasira ng Uniteam, no? Marami pong sinabi, masakit po niyan yung hindi ka naman Marcos. Ang sinabi ni Senator Amy Marcos, mga ilang buwan pa po ang nakalipas. Di na tama yung ginagawa ninyo kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi naman sila nakikipag-away sa atin. Napakatatapang ng mga Duterte. Tama po to, no? O, yan. Matapang nga, ang bait-bait sa atin. Wala naman ginawa kundi tumulong. Ito po, salita po to ni Senator Amy Marcos. Nakipag-alyansa kaya nakabalik. O, ito, putulin muna natin rito. Ito po ang hindi nare-recognize nitong mga tukmol na vlogger ng mga tambaluslos, no? Hindi nyo nare-recognize yung fact na yung pakikipag-alyansa ng mga Duterte sa mga Marcos, ayan yung pangunahing dahilan ng pagbalik. Ano po yung ibig sabihin kaya nakabalik? Kaya po nakabalik sa Malacanang yung mga Marcoses, no? Nare-recognize po yan ni Senator Amy ang matalinong Marcos. Hindi po matalino rin si Pangulong Marcos, pero sa tingin ko mas matalino, mas si Amy yung gusto niyang makabalik sa Malacanang, no? Gusto niyang i-redeem, no, yung pangalan ng kanyang pamilya. Pero by the looks of it, Senator Amy, no, pag hindi mo nabantayan itong kapatid mo at nalunod diyan sa pinsan mo, sayang lahat ng sayang lahat ng pinaghirapan, no, na makabalik. Ayan, no, nare-recognize. Ito po yung ayaw i-recognize ng mga Tambi vloggers, ng mga Marcos loyalists, no? Ito po, katotohanan po to. Yung sinasabi ni Amy na nakipag-alyansa kaya nakabalik, no? Hindi po dahil sa kabaliktaran na kaya nanalo si BP Sara o kaya presidente po si Duterte. Ibalik lang po natin yung sitwasyon noon, Number 1 po sa lahat ng survey. Kasi wala nanonood. Kaya nagahan ko na wala nanonood pagkadating ng alas 12. Tayo na lang, konti lang. At least dito may laban-laban tayo. Number 1, si Sara Duterte, anak siya ng presidente, no? Lahat ng advantage na kay Sara Duterte noong 2022 kung gugustuhin niyang tumakbo. Pero yung sinabi, no? Sana tinatalaban kayo. Kung hindi, sa bagay, alam mo yung mga Tambi vloggers at mga PBBM vloggers, tinatablan na nila si Amy Marcos Grabe. Sa lahat po, no? Marcos loyalist kayo, tatablahin nyo si Marcos. Okay. Balik po tayo. Ano bang gusto mo? Ito, sinabi, bakit natin inaaway? Ito po yung mga wordings ni Senator, ang di naman nakikipag-away. Nagalit sa akin. Nagalit daw sa kanya si Martin. Ito po ang sinabi ni Martin. Nagalit sa akin, mas Duterte pa raw ako kaysa sa Marcos. Sa loob-loob ko naman. Ito po ang sinasabi po to, si Senator Amy po to nagsasalita. Sa loob-loob ko naman, hindi ka naman Marcos. Hello. Real talk po yan, no? Sinabihan siya ni Martin, mas Duterte ka pa kaysa sa Marcos. Alam niyo si Senator Amy lang yung message ngayon sa grupo na yan, no? Alam niyo po, eto na lang, napakasimple, no? Yung naninira sa inyo ng ilang dekada, mas gusto nyo pang kakampi kaysa sa mga Duterte. Pero wala na yan too late na di ba? Wala na, wasak na yan. Pero in hindsight, no, may mali talaga At isang tao lang talaga yung
nag-break niyang unit team na yan. Pero napaganda na rin, no? Alam nyo, wala tayong pagsisisi sa lahat, no? Maganda na rin na naganap yan. At least nakilala ng mga tao na hindi kahit sino na lang ang uupo. Na-realize natin. Kasi noong araw, wala na tayong kapag-apag-asa sa mga namumuno. Pagka nahalal, pagkatapos ng unang sona, balik na naman sa dati, kanya-kanyang kayod na naman, parang wala na namang gobyerno. Gusto mo maligtas, iligtas mo sarili mo. Kung may gulo, may mga adik, bahala ka kung paano mo poproteksyonan ng sarili mo. Ganun tayo nun. Tapos nakaranasan natin magkaroon ng Duterte. Kaya nagtataka kayo bakit yung mga tao asang-asa sa gobyerno. Nakaranas tayo ng mga Duterte. Ng katotohanan. At nalalaman din ng mga tao ngayon na hindi pala lahat ng mga gobyerno kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Okay. Ngayon, ano na lang, pati po yung pagre-report, grabe. Yung pagre-report na lang mismo. Ito po, maraming nagtataka sa inyo. Tama naman yung report. Kaya lang may panlilin lang dun. Yung gumawa niya, yung PCO, yung parang sinabi nyo na merong 95% na binayaran na yung utang. O, pag narinig mo 95% binayaran na yung utang ng Pilipinas. Utang dating nun sa tao, wala na tayong utang, binayaran na ni Marcos, 1 taon pa lang. Di ba? Bakit nyo i-report ng ganun? Di ba? Yun yung question namin. At bakit kayo nagre-report? Sabi ko nga, talaga? Kayo lang ba talaga ang presidente nagbayad ng utang? Isa yan, di ba? Isa yan. So may panlilito. Huwag nang panlilin lang. Ayaw nyo tanggapin yung panlilin lang. Mayroong panlilito kayong ginagawa. Akala ng mga tao, una, si Bongbong lang ang nagbayad sa lahat ng presidente. Na siya lang yung nagbayad ng utang. Hindi po totoo yan. No? Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Kung hindi na tayo pautangin. Kampi-kampihan po yan, yung international na tagapautang. Hindi po basta-basta magpapautang yan. O yung ikalawa nilang palpak na yung report po nila, yung sa Farm Bill. Farm to Market Road. Inangkinan nila na kanila lahat yun. O, tapos eto nga po, yung report po nila dito sa may... bago pa pala yan, yung investment. Nung una nilang sinasabi, trilyon-trilyon. Tapos bumaba. Kasi ang dami nag-point out. Ano lang pala yung nire-report nyo . Ang nire-report nyo naman pala ay hindi naman pala tunay na report. Kung hindi, ang nire-report nyo pala ay pangako pa lang o pledges pa lang. O so binawasan nila ng binawasan. Tapos may report na naman na May report na naman sila na, ito latest yung nire-report nila na pinakamataas, pinakamarami nag-invest sa Pilipinas. O in-expose po sila ngayon ni sino ba yun? Yung sa Manila Times, si Tiglaw. Talagang lalaki po yung investment natin kasi pati pala yung mga pinangako pa lang, yung mga nagkapirmahan pa lang at saka yung malupit doon, pati po yung susweldohin ng mga OFW, yung mga kita ng OFW, ayon to kay Tiglaw hindi po to sa akin, hindi naman ako ekonomista. Kino-quote lang natin si Tiglaw. Pati pala yung kikitain ng OF na Saudi, kasama dyan. Sa investment na... sabi nga ni Tiglaw kung isinasama niyo pala yung kita ng mga OFW, ay tayo ang pinakamaraming bilang isinasama nila na direct investment. Tayo pala laging pinakamalaking investment kasi pinakamaraming nagpapasok ng dollar OFW. Sabi ko, patay na. Pati pala yung direct investment. Kasi iba po yung nire-report ng Bangko Sentral. Bumaba yung investment natin. Ito na naman po, yung sa NPA. May panlilin lang po. Merong panlilito pala. Huwag panlilin lang. Kasi siyempre, kinokorek ko po, may panlilito. Nalilito po yung mga tao. Maaaring tama yung deklarasyon nyo, no? Na zero guerrilla front active. Paano hindi active? Na biglang nag-active ngayon. Lumusob . Senator. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.